Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog, ginabi. Siguro ito na pinakagabing pagkabablog ko. Alas 9 po rito eh. Salamat po sa tumatagdag na subscriber, no, mga friend. Mamaya magkulab tayo, maganda ho yung mga comments nyo tungkol sa naging topic natin kahapon, si Leon Guerrero. No? Nagka-intereso ako dito, kay Idol Christian Esguera, no? Ang pamagato nito yan, sino ang mga protektor ng mga sindikato ng Pogo? Meron ho itong 117,000 views. 23 hours ago ho ito. At ang guest po ni Idol Christian dito si yung head ho ng PAOK. Oo. Mahaba po eh, may isang oras, no? Almost more than 1 hour nitong na to, no, mga boss. Kaya pinili ko lang ho yung yung pinaka parang nagustuhan kong pag-uusap nila. Anyway, maganda ho lahat eh. Oo. Maganda ho kasi yung mga sinasabi nung head ng PAOK, no? Winston Casio yata ito eh. Oo. Attorney rin yata. Dito na ho tayo sa bandang kalahati na mahigit to. Pakinggan ho natin yung naging usapan nila ni Idol Christian, no? At tungkol ho kasi ito sa Island Cove. Oh, pakinggan ho natin. Both legal and illegal. Again, sabi ko nga po sa aking panayam kaninang umaga, huwag niyo na ho kaming pilitin mag-divulge kung paano namin ginagawa ang aming trabaho. Just trust us that we are doing our job. Kasi kung hindi naman po namin ginagawa ang aming trabaho, hindi mo namin masasawata itong mga malalaking mga scam farms na ito. Just trust us that we are monitoring, we're keeping tabs, we're taking a look at all, including the 42 and the others that are operating out there without the necessary permits. Yun nga lamang, first in, first out ang nangyayari dito, Christian. No? First in, first out. Unang report, titingnan namin, pero paminsan-minsan, kung mas malala yung nangyayari dun sa isa, kahit huli siyang pumasok, uunahin namin. No? O katulad ngayon, may mga dinidevelop kami, sobrang dami. Sabi nga ng operations head namin, yung isang director namin na siyang head ng operations, parang ang dami na masyado, anong uunahin natin? Di ba? So, we stand by a rubric. The rubric is, if there is a life or lives that are at stake, that is our ultimate rubric. Yung primary rubric namin. No? So, with regards to Island Cove, wala pa po kaming nakikita as of July 1 na buhay na nanganganib dyan. Sa ibang mga lugar, nakita nyo naman siguro yung mga news kaninang... Wala pa rin ho sila nakikitang buhay na nanganganib sa Island Cove. Ito yung sa Cavite, no? Ang ko lang ho dito mga boss. Bakit hintayin nyo pang may mga nganib na buhay saka kayo aaksyon? Eto sa Banban kung wala hong nag-report dito na na-torture wala rin hong investigasyon mangyayari dito sa totoo lang. Ganon din ho dito sa Porac. Oo. Kaya lang ho nagkakaroon ng investigasyon ng PAOK, no? Pag meron hong reklamo na napahirapan na. Pag may umamoy, sabi niya, so far sa Cavite, wala pa kami naaamoy yun ang sabi. Tuloy natin. Kanina, early evening, yung mga news tungkol sa mga torture na lumalabas. Alam niyo si Idol Christian, basta idol ko siya. Oo. Pababayaan ka lang niyang pag meron hindi papasok si Idol Christian Talagang basta magaling si Christian Esguera mga boss. Oo. Bilib ako. Bihira akong bumilib. Oo. Tuloy. Labas. May nakuha kami mga torture videos ulit. Yun ang tinitrace namin kung saan yun Christian. Yun ang uunahin namin. Kung dalhin kami ng torture videos na yun sa Island Cove, then Island Cove we go. No? Pero, yun. Pag may nakita raw silang video na tinotorture sa isang pogo, doon sila pupunta.
Anyway, pero sa akin, sabi ko nga, di ba? Bakit? Hindi nyo, dapat surprise na lahat ang inspection ng Pogo sa buong Pilipinas. Ba't maghihintay pa kayo ng mga ganun na mayroong mga torture video, no? Eh, presidential ano to eh, paok to eh. Ha? Di ba? Ewan ko. Wala nang may masama ba na mag-inspeksyon kayo? Kung wala, di wala, di ba? Kung walang nakitang masama o whatsoever, kung maganda naman ang takbo ng island Cove, o di, so be it. O, di ba? Tuloy. We will not go to Island Cove simply because that is associated to SOJ or to the governor of Cavite. No, we don't. Oh. Kaya hindi kami pupunta sa Island Cove na yan kasi hindi ko mo sa mga Rimulya yan, na governor sa kay Justice Rimulya. Kaya hindi kami pupunta. Hindi, sabi niya. Tuloy. Act on the basis of politics, no? Sasabihin nila, baka pinoproteksyonan ninyo ang mga Rimulyan. So, hindi po gano'n ang komisyon. Yun. No? We follow where the evidence leads us. As of the moment, we have no evidence that there are illegal activities occurring within Island Cove. And Christian, bear with me. In all honesty and fairness to the SOJ, he has not called any of us. He has not called the executive secretary, the undersecretary, and even myself and the other directors. Wala naman siyang tawag. I can look you straight in the eye at sasabihin ko sa iyo, wala kami natatanggap na ganyang mga tawag mula sa SOJ because I am confident. Ito sa akin, ano mga boss. Sabi niya, wala raw tawag sa kanya si SOJ Rimulya, no? Bakit ka? Para ano naman natawagan ka ni Rimulya? Para ano? Hindi ko maano mga boss pakiano niyo nga ako. Pag tinawagan ka, di ibig sabihin ano sasabihin ni Rimulya? Oy, huwag niyo nang pakialaman yung Island Cove ba? Hindi gagawin ni Justice Rimulya yan. Justice ni DOJ, di ba? Hindi niya gagawin yan. Maski sino tatawag kay Bersamin o whatsoever sa'yo, tatawag sa'yo na, pwede ba, wag niyo nang pakikialaman yung yung, yun lang naman ang tumbok ni, ni itong chief ng PAOK I can look you straight in the eye na wala ikang tawag sa amin si Justice Rimulya. Si Department of Justice nga, di ba? Hindi kami tinatawagan ni ka para nga tatawagan ka. Di ba? Tuloy. Na wala silang kinalaman doon sa operation ng Pogo Hub na yan. It was merely a transactional relationship between them and the persons who own Island Cove now. Binenta lang yung property, in short. Okay. Yes. Naalala ko, professor kayo dati, no? Sabi nyo. Naalala ko, binabanggit nyo, rubric Professor na professor Pag mag-grade kayo, gumagamit kayo ng rubrics. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So sabi nyo, hindi kayo tinatawagan ni Justice Secretary Rimulya o ng mga politikong kasama niya, no? Pero, ibang politiko, pero ba nagpaparamdam sa inyo? Kasi mas lumalawak yung operasyon na ginagawa ninyo Yung mga nagpaparamdam ba? I'm sure sa mga boss ko, sa akin meron din, pero pag napupunta na po doon ang usapan, nagpapasintabi po ako that I could not compromise certain aspects of my work, no? So, naintindihan naman po nila yan kasi siguro naman hindi ako aabot sa puntong ito ng trabaho ko kung wala rin akong karanasang politikal, no? So, we have common friends in politics, no? So, but when discussions delve into my work or the work of the commission, in all honesty and fairness, I just say we have to stop this discussion, but that doesn't end our friendship. Inuman na lang tayo ulit. Okay. Yung paramdam. Okay din no? Pag naramdaman daw niya na mukhang iba ang tumbok na salita nung kausap niya
puputulin niya yung discussion eh, di ba? Mukhang matibay ang ano itong chip ng PAOK tuloy. Ramdam na yan, hanggang saan ba umabot? Ano ba exactly yung sinabi? Without naming names, The usual lang na wins, Brad. Itong ganito kasi, ganito, cook lang yan dyan eh. Yung mga ganon. Hindi naman yan scammer, hindi naman nagtatrabaho sa Pogo yan. Tatrabaho lang yan sa grocery, nagtatrabaho lang yan dyan sa kitchen. Baka naman pwedeng wag na nating i-blacklist, ipa-report and so on. Kaya lang, ang aming prinsipyo dito ay pag nahuli ka pa doon sa scam farm na yan, you have to prove the legality of your immigration status. Failure to do so means you are a candidate for deportation and blacklisting. So, kahit cook ka lang, kung mali naman talaga ang papel na hawak mo, i-deport ka po talaga namin. In short, may mga nanga-arbor sa inyo. Arbor. Yun nga. That's the term. Yung term dyan, di ba? Ina-arbor. Tama po, arbor. Pero ibang wala rin paparamdam, baka naman silipin nyo ba tong operasyon sa amin, May mga ganun ba? Wala Mga namang mas ganun. malaki yan. Kasi pag alam nila, alam sinabi nila, huwag yun ang trabahuin yung ganito, that will go up on our list. Yan ang mauna. So, no one would do that. Alam nilang sila mauna pag lumapit sila na ganun ang kanilang hihingin. May nag-offer ba ng na limpak-limpak na salapi? Kasi malaking pera involved dyan, Yung sinubukan kayong silawin ng salapi. Galing magtanong ni Idol diretso di ba? Idol Christian talaga, tuloy. Ganito ang prinsipyo ko, Christian. I give them a price that they could not afford. 1 billion pesos per head. 1 billion pesos per head. Ano yan, mga direktor? Arbor. Pag arbor sila, sabi ko, sige, 1 billion. Cold cash. Okay. Not, Okay, clarify ko lang kasi may marami ring trolls dito ngayon, mga protector ng Chinese Pogos, mga nanonood din. Baka nag-ooperate pa yan doon sa mga scam farms na hindi nyo pa nare-raid. Sarcastic po si Sir Winston Casio. May sabihin, kumbaga sa negotiation nyo, magbibigay ng offer na talagang deal breaker. Okay? Yes. Yan ang ibig sabihin nun. An offer that definitely they would refuse. Sarcasm po yung pinag-uusapan. Sarcasm po yung pinag-uusapan namin. Yung PAGCOR, sir, may binanggit yung kanilang tagapamuno na meron daw dating cabinet secretary na nanghihimasok o mukhang pumapadrino. You don't have to name this person kasi PAGCOR rin nagsabi, Ang gusto ko lang malaman, nasa radar ba ito ng PAOK? Aware ba kayo dito? We've seen names of officials who intercede on behalf of these Pogo farms. Pero these are names that are testimonial that were given through testimonial evidence, So not even evidence yet, but kwentuhan pa lang, nababanggit pa lang sa mga usapan. So, yung mga pangalan na nababanggit na yon, nilagay namin sa listahan, iniimbestigahan namin. Pero kami humihiling sa PAGCOR, kung meron silang konkretong ebidensya tungkol doon sa kanilang tinutukoy na former cabinet official daw po yata, when the time comes, singin namin yung dokumento kung ano mang meron sila doon sa taong yon para masilip namin. Baka nga meron nga. So, we'll have to take a look eventually, Christian. But as of now, we've heard of some names, but until we get concrete evidence against those people, I wouldn't want to damage the reputation of these people. Pero how seriously is PAOK looking at this particular character? Gano'ng kataas priority list niya yan? Very high. We have 2 persons of interest that were former government officials, So, yung isa medyo matibay-tibay yung mga papel na nakukuha namin, mga testimonya na nakukuha namin. Yung isa medyo mahina pa. So, we don't know. But at the end of the day, it will have to depend on the evidence we have on hand, Christian. Enough that would allow us to file charges against persons.
until such time na hindi kami kumpiyansa na tatayo ang kaso, hindi kami magsasalita sapagkat ayaw naming siraan yung, siyempre, parang respeto mo rin sa dating mga nasa gobyerno din. Mm-mm. Sabi niyo, dalawa yung persons of interest na tinitingnan niyo, no? Kasama ba rito yung PAGCOR, yung binabanggit ng PAGCOR? Palagay ko, meron kaming ideya, katulad ni Senator Gatchalian, sabi nga niya, meron siyang ideya kung sino yung tinutukoy ni PAGCOR. Palagay ko, base doon sa nabasa kong press statement ng PAGCOR, palagay ko pare-pareho yung aming tinutukoy dito. So siguro nagbubuo na lang kami ng sapat na ebidensya kung meron man doon sa tao. Mag-ano na ho tayo dyan. No? Sana nga, yun nga, si Winston Casio, totoo ang tao nito na hindi pwedeng bayaran. Mahal daw siya. 1 billion daw siya per head. Kung aarbor ka ng, aarbor ka sa kanya, yun daw ang presyo niya. 1 billion per head. Ha? At saka ho yung sinabi niya kanina na yun nga, wala pa raw, hindi pa raw tumatawag si Justice Remulla tungkol sa na parang hihingi ng pabor siguro. Yun lang ba't katatawagan ni Remulla kung kung wala namang kung walang hindi siya ganun kahina para pagaya nun, tignan nyo naman nangyari, di ba? Yung anak niya, hindi pa gumalaw yun. 3 months lang, tapos na yung kaso ng anak niya. Ang nagfile ng kaso sa anak niya, yung mga kapulisan na nakahuli. Dismiss, 3 buwan lang, di ba? Gano'n ba? Wala naman, di pa nakialam. Sabi nga ni Justice Remulla nun, hindi ako makikialam din sa kaso ng anak ko na yan. Kung nakialam pa, di baka 1 buwan lang tapos na, di ba? Yun lang yun. Kaya si PAOK chief na to, huwag kayong umasa na tatawagan kayo para para makiaregluhin kayo, ganon, hindi. Sa inyo na yan. Nga, kung nag-aantay kayo ng, sabi mo nga, may magre-report na tinorture o may doon, yan ang hindi natin alam. Hanggang sa ngayon, sabi ng chief ng ng PAOK, hanggang ngayon legal yung sa Cavite. Wala sila naririnig na kung ano man na at hindi porke si Justice ang nasa Cavite at yung governor sa Cavite, Remulla, hahadlangan kami kung sakaling magkakaroon ng balita na may masamang nangyayari doon. Yun ang doon. Ang problema, baka magaling, hindi natin alam Baka magaling naman yung yung nagmamahala doon sa Island Cove na hindi basta-basta sumisingaw ang mga problema. Magkulab na po tayo mga boss. Ang tinatalakay ho dito sa vlog ni Idol Christian, yun nga. Sino ang mga protektor ng mga sindikato ng Pogo? Yun, mga friend. Sino ba ang pwedeng maging protektor ng sindikato ng Pogo na yan? Kung sindikato di ba? Alangan namang, siyempre, napakataas na opisyal yan. Di ba? Mga friend. Yun nga, Alice Goo, Sinong gagong maniniwala na ganun? Merong doon kay Alice Goo na nagpatakbo talaga sa kanya na pero yung gumawa nun, ang tingin niya talaga sa sarili niya, yung nagprotect doon, talagang kayang-kaya niya ang gobyernong ito. Yun lang yun. Takin mo, in-check, naging Pilipino, nakakuha ang birth certificate, ganyan-ganito, lahat di ba? At independent candidate, nanalo, talagang kayang-kaya niya. Kaya eto na naman tayo.
Mga friend. July 10 po, July 10. Aabangan natin. Sabi ng darating daw to si Go Wapping na to. Oo. Ako, malabo ko yan. Hindi ko yan susipot. Ngayon pa. Kung ngayon pa lang, hindi na sumipot dahil sumasakit na yung ulo niya. Stress na raw siya sa mga ginagawa nitong mga nag-iimbestiga. Na parang ganito. Mga friend, kung wala kang kasalanan, anong dapat mong ika-stress? Diba? Ba't ka may stress? Di harapin mo, sagutin mo. Wala kang kasalanan eh. Katanga naman yan. Kibuloy. Wala kang kasalanan eh. Nagtatago ka. Kalokohan yun, di ba mga boss? Pag wala kang kasalanan, lalong gigil na gigil ka dapat na dumalo kung saan ka man iniimbita. Kongreso man o Senado. Dahil malinis ka eh. Kagaya nito si Go Wapping na to, paano hindi siya may stress, bukom-buko na siya. Kumbaga sa pero yan nga, kung ano yung kagaya si Digong kanina, in-interview, alam daw niya kung nasa si Kibuloy. Pero hindi niya sasabihin kung nasaan. Diba? Tinanong ko siya kung gusto niya sumuko, ayaw daw niya. Di sabi ko, magtago ka na lang. Sabi niya, yung interview kanina, hindi ko, di ba? Wala rin to. Parang Kibuloy din to, mga boss, tignan mo. Mantakin mo yung rason nitong si Go Wapping. Kaya raw hindi siya umatin nung nakaraang Senate hearing Senate investigation whatsoever Masyado na raw siyang stress sa mga ginagawa daw sa kanya. Mas mabuti pa raw, pailan na siya sa korte at doon na sila sasagot. Parang Kibulog din, di ba? Magkulab na ho tayo, mga friend. Kalatibaya, shout out. Jeff Ramos nak, shout out. Magandang gabi po tay. Magandang buhay po sa lahat. Magandang gabi, anak Jeff Diretso sa Senado. Ang mukhang kabayo, sabi ni Kalat ni. Miss Akira Milus, shout out. May you have a blessed day. Ingat at magpakabait ka palagi ha. Mabait naman si Akira, di ba mga boss? At friend Kalat ni Kalat ni ulit, good evening Karoke. Maaga man o ginagabi, tuloy lang ang laban Karoke. Hala, banat. Lagat to. Kat Gray, shout out Pag may nangyari kay Toto Kausing, si Lito Lapid ang may pakana at baka kasama siya sa mga may pakana kay Percy dahil galit si Ka-Percy kay Lito Lapid na isa ring kamag-anak ni Ka-Percy at nagkataon naman na abogado ni Ka-Percy si Toto Kausing. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Bigla siyang sumipot sa hearing dyan. Ewan ko kung ano ang dapat kung paniwalaan. At isa ata ito sa protektor ng Pogo. Sana lumabas ang katotohanan para lahat ng involved dyan malaman ng taong bayan. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Pero mahirap Kasi, yung Pogo na yan, ang nagpapasok si Digong ba't nila ni si Digong? Si Digong ang tanongin nila. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife and loving family po sa aming lahat na masugid na sumusubaybay. Masayang manood sa iyong programa, Sir Roque. Nag-i-enjoy ako sa mga komento ng mga viewers mo po na kasama ako. Keep it up, stay safe, and keep healthy tayong lahat. Palagi, God, presensya, naway sumaatin palagi. Have a blessed first day of July. Tuloy ang laban sa katiwalian ng mga nasa oposisyon na walang ginawa kundi mang hindurobot.
Mga walang kabusugan, pesting yawak ninyo. Mga sinungaling kayo. Grabe. Ladies Anita ulit. Diyan sa Bulacan, may pinakita si Engineer Bunyog Toto Kausing na pabahay para sa mga guro na nakatenga. Hindi nga tinapos pati kalsada, hindi ispaltado. Anong dahilan? Bakit hindi nila itinuloy, ipinamigay sa mga guro? Saan mo dinala ang pera, Senador Lito Lapid? Pakisagot. Totoo pala si Sir Lapid, si Sir Percy Lapid, na isa ka sa Hindorobot. Nakonsensya ka, Lito Lapid. Huwag ka nang magmalinis. Tell it to the Marines. Not with us. Hindi kaming bagong panganak. Ngayon lang. Tigilan mo kami, bugok ka. O, nakakita ko yun. Oo. Putik, no? Nabulok lang yung mga bahay doon. Walang tumira. Elizabeth Iscareo. Ay, nako. Bakit ba ganito ang mga senador ngayon? Lalo na itong si Lito Lapid. Kung hindi siya may-ari dyan, hindi siya. Total, iniimbestiga na yan. Lalabas at lalabas. Ang katotohanan dyan, antay-antay lang. O, yun nga. Ewan ko ba? Iiyak eh. Ladies Anita. Have a restful night po, Sir Roque, and to your loving wife and loving family. At sa aming lahat na viewers mo po, God bless, Sir Roque. Stay safe and keep healthy. Kayo ni loving Mrs. at sa lahat. God bless din, Ladies Anita, ha. Sumagot si Kalat niyo. Good night and God bless din sa'yo. As always, sana happy and safe ka palagi. Huh? May you sleep like a baby and may you have the sweetest of dreams. Oh. Johnny Bigood, shout out. Ng gabi ka, okay? Aba, lumabas na rinig ko rin si Lito Lapid. Nakakalimutan ko, Senador nga pala to. Bihira ko kasing marinig. Todo tanggi siya sa Pogo. Maaring hindi siya ang may-ari, pero malamang involved at protector siya dito. O, diba? Senador eh. Noel Tenco, shout out. Lapid is guilty. He must resign immediately. Bato din ang mukha mo. Ladies Anita ulit. Huwag nang iboto yung Sindoropot Senador na hindi naman ginagampanan ang obligasyon sa inyong oposisyon. Walang iba kundi yung si Lito Lapid. Napapanis ang laway dahil hindi nagsasalita. Walang kwentang senador. Sinatong bagay. Darating din sa iyo ang karma. Makikialam din ang tadhana. Hintay ninyo ang sinungaling na Hindorobot pa. Dorobo. Soylo Flores, shout out. Jo Flores, my friend, shout out. Sabi ni Soylo, manhid yang gagong Lito Lapid na yan. Kapal ng muka, salot ng lipunan. Grabe ito. Ay, tulo ni Soylo. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, sa inyo may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit, oh. Walang silbi na senador siya. Dapat ay umaten ka ng committee sa Pogo, Games and Amusement yata hawak nito. Isa pang sayang ang pesto sa Senado. Napunta na sana sa kwalipikado. Raul ulit, oh. Kala mo ay matino, puro kahayupan pala to. Noel Tenco ulit, oh. Dito, di ka mananalo kay Atty. Kausing and ikaw ang chairman ng iniimbestigahan ni Senator Risa at Gatchalian na dapat ikaw ang mag-imbestiga pero bakit wala kang aksyon? Sayang ang pagka-action star mo. Dapat i-debunk mo ang evidence ni Toto Kausing, hindi yung binabarako mo. Resign na. Nagre-resign ba yan? Eto si Lito, parati ko lang nakikita to pag yung kunyari mayroong butuhan. Yung kasi butuhan, oo. Parati siya doon sa nananalo eh. Yung numbers game kasi sa Senado eh, di ba? Kaya pagka medyo kailangan ng boto, alam mo pagka ganyan, malaki lagayan dyan eh. Pagka bumoto ka,
Oo. Lalo at kampi ka sa administrasyon, malaki bayad. Kailangan ng boto di ba? Ba't alaga namang hindi si Lito boboto sa matatalo, di siyempre doon siya mananalo Oo, di ba? Patay tayo dyan. Pero San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, ayon sa vlog na Tony Toto Kausing, agricultural land, yan lupa na tinatayuan ng Pogo, ay awarded sa mga farmers pero may humaharang sa President Office nung nakaraang administrasyon. Nagkaroon ng maniobra sa dokumento at nagkaroon ng partihan sa lupa ang mga aktibong politiko dyan sa Pampanga. May hawak na dokumento si Atty. Kausing, pinakita sa vlog. Hindi dapat balat sibuyas ang politiko at hindi dapat gamitin ang pwesto laban sa ordinaryong tao. May batas po dyan. Mali ang mga pahayag ni Lito Lapid na may warrant of arrest si Atty. Toto sa NBI. May batas din po dyan. Walang sino man ang pwedeng kumuha ng personal data sa NBI na walang permiso ang mismong tao. May sasabit dito na taga-NBI kung sakali. Mas maganda kung mabibigyan pansin ito sa Senado ni Senador Risa Hontiveros ang issue na Atty. Toto Kausing versus Lito Lapid dahil may kaugnayan ito sa Pogo. Sana no. Raul Villanada ulit to. Aba, napanood lang pala sa TV nito si Gatchalian at Risa. Ibig sabihin, absent ito, nasa bahay kahit oras ng trabaho. Di ba? Oo nga. Raul Villanada ulit to. Hindi lang pala committee silensyo si Lapid, kundi committee di absensya. Noel Tenko ulit to. At para sa magsasaka na dapat ang lupang yan, bakit napunta sa mga cruise? Di ba? May obra nga Joel Molina, shout out. Parang natirga si Lito Lapid ni Toto Kausing. Labas agad sa lungga. Ted, shout out Ted. Ano bang tanong? Yan, Leon Guerrero. Ako ba'y protector ng Pogo? Siyempre, oo. Sino pa bang iba? Ted ulit Si Atty. Toto Kausing naman, laging kinukulit si Leon Guerrero. May-ari daw na 10 ektaryang lupa kung saan nakatayo ang Pogo sa Porac. Meron din daw na ginawang project si Lito Lapid na pabahay sa mga guro sa Bulacan na matagal nang naipatayo pero ngayon daw nabubulok na ang mga bahay at isa pa, natatakot ang mga tao dahil tumubo na ang mga naglalakihang puno ng balete at may mga kababalaghang nangyayari sa lugar. May mga nakikita pang lumalabas na multo at maligno sa pabahay na inabandona ni Lito Lapid. Kaya pag nalaman ito ni Leon Guerrero, magwawala na naman ito. Ratik yan. Nakita ko, sayang pera ni Juan de la Cruz doon. Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo at sa lahat ng mga ka-warriors. 3 things po tayo base sa pananalita ni Leon Guerrero. Pinepersonal daw siya. Maliwanag, di niya pinapanood ang buod man lang. Nalaman sana niya na portion lang ang tinayuan ng Pogo ang regalo sa kanya. Second, sinabi niyang itong vlogger na ito, meaning minamaliit niya si Atty. Toto Kausing. Di man lang nag-search how talented ang vlogger na sinasabi niya. Third po tayo, arrogant, ginamit na Senado para lamang personal info ni Atty. Toto ang resback. Akala niya tama pero wow, mali pa. Ay nako tay, baka mapagod po kayo sa haba ng litanya ko. Masyado pong umaray kay Atty. Toto kaya talagang nagsalita. Sabi nga po, sinong pumutak, siya ang nangiklog. God bless po tayo sa mga kawaros. Attorney Engineer Dr. Toto Kausing, Senator 2025. Basta Attorney Toto Kausing itong 22,000 na subscriber, 700 meg ito. Times 2 mo yan or times 3. Yan, pinakamababa times 2 yan. Solid tong mga nandito sa atin, mga at kabunyog hindi biro walang binili rito. Nakita niyo ako mag-vlog ako paminsan-minsan lang, di ba?
Oo. Pero naka 22,700 megit, di ba? Oh, blessing na yan. At yan, ang mga subscriber ko, blessing kayo sa akin. Sa totoo lang, ha? Shirley J. Sir, shout out, ah. Lagi ko rin naririnig yan kay Percy, si Lito Lapid. Sobrang tahimik sa Senado. Yung pala, kaya tahimik ay may anomalyang ginagawa. Yan tuloy sa pagpunta niya dyan sa Senate, hearing na yan. Lalo lang siyang pinagpiestahan ng mga vloggers. Yun nga. Sayang lang ang paghanga ko sa tao na yan. Lahat halos sa pelikula niyan, hindi ko pinalalagpas. Gumagastos ako para panoorin siya. Tos, ganyan pala iniidolo ko. Kawalang gana. Kala ko kasi pag lumaki, mahirap. May puso sa mga mahihirap. Napaka-imposibleng wala silang alam tungkol sa Pogo. Ginagawa nilang tanga. Kaya nga. Yun nga problema, Shirley, eh. Ang daming tanga, eh. Oh, tayo mo sinasabi niya, oh, 'di ba? Ilang taon daw siya, gaano katagal siyang gobernador, gaano katagal siyang senador, o 'di ba? Ano karaming tanga 'yan. Kaya mo na sa gobernador dahil ano 'yan, taga doon nga siya, eh, pero yung national pero yun nga, pelikula, eh. Yan nga problema sa atin. Yun ang advantage ng artista, di ba? Ito si Kimo, number 1, oo. Tumakbo sa lokal, eh, talo. Sa national, nanalo, number 1. Ex-convict pa yan. Ay, nako. Kaya natin. Ted ulit, paano ka, Roque, magrereklamo si Lito Lapid kay Ka-Percy? Pag pinupulutan siya, eh, sabi ni Ka-Percy nung nabubuhay pa siya, ay hindi binabayaran ni Lito Lapid ang utang nito kay Ka-Percy Lapid. So, di ba? David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Ka-Roque, at sa mga Roque Warriors. Nakakatuwa naman ito si Senador Butas Upuan. Biglang lumitaw sa hearing sa Senado. Masigabong palakpakan po para kay Engineer Toto Cosing. Di po biro ang nagawa niya na papuntahin sa isang hearing si Senator Lapid at pagsalitain pa. Tawa si David, oh. Siguro po ay magre-re-election si Lapid kaya gustong linisin ang pangalan niya. Good luck sa iyo, Senator Lapid. Marilo Pabian ulit, oh. Tay, si Atty. Toto po ay dilapitan ng mga kawawang magsasaka na inagawa ng lupa sa tinayuan ng Pogo. Kaya marami pong document na hawak si Atty. Toto. Ilalabas din daw po niya nasa payroll yung pumutak na senador. Sumagot si Ted, oh. Patay si Leon Guerrero. Naliliitan siguro nga ako kay Vin Diesel, eh. Patay siya. Shirley J. Sir ulit, oh. Mga politiko sa Pampanga, maang-maangan lahat, sumbungan sila, pare-parehas tanggol pamur. Librado Ludovico, shout out, Aamin ba si Leon Guerrero? Siyempre hindi. Maghihintay ka lang. Lalabas din ang totoo. Sayang lang ang sweldo mo. Mag-resign ka na rin. Malaking tulong. Sa bansang matagal ka ng senador, wala ka pang batas na naipapasa. Decheng hinduropot ka rin. Marami kayo dyan sa Senado. Kawawa nga, eh. Ramon Valencia, shout out, Bossing, kupal lang ang mga bumoboto dyan. Ilang taon na palang nakapwesto, milyon na ang kinita. Wala namang pakinabang ang ibang Pilipino. Oo. Ganda ng mansion niya, nakita nyo? Talagang ang luwang. Nakita ko, sa vlog. Oo. Ramon Valencia ulit, oh. Babagsak na sa kabayo si Leon Guerrilla Guerrero. Pag napatunayan ni Atty. Toto Cosing na totoo lahat ng papel niya sa Pogo at korupsyon sa gobyerno, lahat ng pinagkitaan niya
Sana maibalik sa gobyerno. Rodelia Alpilor, shout out. Falsipikado, mga lapid. Yung falsipikado, mga lapid na yan, Sir Rox. Sinungaling yan. Pasasaan pa, mabubusisi katarantaduhan ni Lito. Walang nagawa sa bayan mula nang maupo sa gobyerno. Kaya tahimik siya, busy sa kakakolekta ng pera sa Pogo. Nagkamali siya kapag tinira ka, Toto Kausing. Umanda siya, marami pang ilalabas. Yan si Toto Kausing. Oh. Alulalia, shout out ah. Pagpapayaman lang inatupag ni Lito Lapid sa mahabang panunungkulan niya sa gobyerno. Sa kabila ng hindi naman siya nag-aral at puhunan niya ang pagiging sikat na artista. Nung gobernador siya sa Pampanga, kinontrol niya daw ang kita ng quarry. Si Gloriang Makapal, ang presidente noon, umabot siya sa panahon ni Digonggong, ang presidenteng pinuno ng sindikato. Natural na nakakita siya ng malaking oportunidad para lalong magpayaman. Good day, Sir Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Yo! Shout out, yo! Sabi niya, dapat si Lapid ang nangunguna sa investigasyon sa Pogo. Imposibleng wala siyang alam sa nangyayari sa bayan niya. Sayang ang pinapasweldo sa walang silbing ito. Patay tayo dyan. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Sabi niya, good day, Manong Roque. Nice to hear from Senator Lapid. It's been a long time na hindi natin siya naririnig. Buhay pa pala siya. Patay tayo dyan. Sana manahimik na lang siya. Mas peaceful pa buhay niya. Ano to? Vicente Saldivar. Welcome to the club. Ayos ka, boss. Okay lang. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Jaime Bingson, shout out Sana okay ka lang, my friend. Dolor Garcia, my friend, shout out din. Eman Escalona, anak, shout out Sabi ni Prince Shervin, Impong Basyang Team Deli, bumabati po ng mapogo at maporak na buhay sa lahat ng aking mga katim sa Rocky Warriors the Great. So, balik topic po tayo dito kay Mr. Tahimik at Mr. Loverboy. Na mapagpanggap at talaga naman si Rox. Kung sa pelikula, siya ay talagang humahataw sa malulupit na barilan at aksyon. Ba si Rox, ibahin po natin dito sa Senado. Ano po? Dito po, tahimik na galawan at super power lang po. Ba ayos na ang buto-buto. Parang baril lang po siya na de-silencer. Tahimik pero bullseye palagi pag pinihit. Resulta, ayun. Sobra-sobrang gantimpala at yaman. Tunay niya po na nakamit. Ginamit niya po ang kanyang talino. Less talk, less mistake. Baka mabuslot at mabulabog. Mahirap na, si Rox. Ang kaso, si Rox, dumating na po yung paniningil ng tadhana. At dapat na nga po talaga siyang kalusin sa kanya pong pagpapaandar at umastang sobrang tibay at astig. Ayun tuloy, lalo siyang nabaon sa kumunoy. Paano po ba naman, sir? Tahimik, nagkawindang-windang at lalong nagkabistuhan na. Naku po, patay tayo dyan, sir. Sabi nga ng yumaong Susan Roses, ang sinungaling daw ay kapatid ng magnanakaw. Paano kanyan, sir? Paano kaya tayo lulusot sa palagay mo? Naku kung ako sa'yo, sir, mapanganib na tahimik, ba mag-isip-isip na ako ng mahusay na pagbalay-balentong para malusutan mo lahat ng sumambulat at sandamakmak mong itim na lihim sa iyong
Sa yung Black Note Secret Files. Nakakinig po ng babayan, sir. Yung ikaw naman yung igigisa sa harap ng madlang people. Super exciting po yan. At talagang kaabang-abang po ang susunod na kabanata. Dito natin masusukat ang mga malulupit po pong stunt at aksyon. Ben Diesel ang kalaban niya, Prince Shervin, Rinaldo Gonzalez, shout out, Walang kasawa-sawa. Pera kahit na illegal, papapasukin kahit na yan ay mga politiko. Sakit na yan ng mga politiko. Yayamanin na itong si Silencio. Nakukuha pang mangulimbat pati magsasaka, kinawawa. Committee chair pala si Leon Guerrero ng Gaming Amusement. Pwede kayang imbestigahan ang sarili niya. Tanong niya, sagot niya. 3JC Hope, shout out, Hello, Sir Rox. Napanood ko si Toto Kosing. Nakakatakot ang mga revelasyon niya. Oo, totoo, 3JC Hope. Parehas tayo. Natatakot ako sa kanya. Pero, pagdasal na lang po natin siya na ilayo siya sa anumang kapahamakan, no? Para sa akin kasi, mga boss, halos, pag pinapanood ko si Tony Toto Kosing, mas matapang na siya ngayon kaysa kay Ka-Percy bumanat Oo. Malulupit ang tira niya. Oo, totoo. Nakakakaba talaga para sa kanya. No? Tuloy natin kay 3JC Hope. Ito pa lang si Alice in Wonder Farm. Sabi maamo ang muka. Yung pala itim na anghel. Pero si Rox, noon pa man, noon pa man, ang tingin ko dyan kay Alice talagang kampo ng kadiliman. Napaikot niya ang mga tao sa banban na ganun-ganun na lang. At ang mga tao naman ng banban hanggang ngayon sampalataya pa rin sa kanya. Ay nako, Sir Rox, hindi nga tayo talaga tatayo. Talaga tayo makakaahon sa hirap dahil mismo mga Pilipino ang nagpapabagsak sa bansa. Ngayon alam mo na. Ren, 3JC ulit. Tignan mo, Sir Rox. Pilipino ang nagbigay ng birth certificate ni Alice. Pilipino ang nagtimbre kay Alice. Nalulusob ang mga pulis sa Pogo. Pilipinong abogado ang nagtatanggol sa kanya. Pilipino ang nagrarally sa banban para kay Alice. Mga Pilipino ang mga galamay ni Alice na nakapaligid sa kanya dahil may bayad. Kaya kayong mga nasa laylayan, magtiis kayo. Tapos iboboto nyo pa yung Alice na yan sa 2025. Hay, bahala kayo. Ganun talaga, friend. 3JC Hope ulit. Sir Rox, si Engineer Toto Kosing may banta rin sa buhay niya kasi talagang sobra ang mga pasabog niya. Totoo. Alam mo, Sir Rox, kung nanonood ka sa mga crime syndicate movies, akala mo parang hindi totoo ang mga eksena sa pelikula. Pero, yan ang totoong nangyayari sa totoong buhay. Yung mga torture na yan, yun ang suhulan sa gobyerno. Walang pinagkaiba sa mga Italian mafia. Totoo yan, my friend. Kaya lang ang problema sa atin, nahawakan mismo ng sindikato ang Malacanang sa loob ng 6 na taon. Hanggang ngayon, siya pa rin may hawak. Kita mo, nahihipo ba? Hindi nga maipatawag di ba? Respeto raw siya ng Abante. Maski sa Kongreso, Senado, hindi siya kaya patawag. Tama si Duterte. Weak leader. Si Bongbong. 3JC ulit Si Rox, ikaw naman, huwag mo naman ginaganyan si Lito Lapid. Bakit na naman? Huwag mo naman ginaganyan si Lito Lapid. Ang bait-bait nga niyan Hindi nga yan nakikialam sa mga hearing-hearing sa Senado. Di nga yan kumikibo. Di nga yan nagsasalita. Tahimik na tao yan. Tapos ginaganyan nyo. Ito na naman to.
Ginaganyan ni Engineer Toto Kausing. Ano ba naman yan, Toto Kausing? Pag nag-resign niya sa Senado, sinong maapektuhan? Sige nga, pinasweldo na nga natin siya nang walang ginagawa, tapos ginaganyan nyo pa siya. Sige, sige kayo, wala nang tahimik sa Senado. Ay, 3J Siop. 3J Siop ulit to. Sir Rox, basta ang alam mo, hindi rin kaya ng Senado si Alice in Wonder Farm dahil tip of the iceberg lang niya si Alice. Hindi lang basta-basta pader ang binabangga nila, Senador Hontiveros. Ang binabangga nila ang napakahabang pader na napakataas na pader ng Wall of China. Sige, kaya nyo ba yan? Totoo. Rosie, shout out. Teresa Marie, shout out. Good evening, Sir Roque. Maganda pong makinig sa inyo. Walang stress. Please continue what you're doing. Salamat po and ingat lagi. God bless. Watching from Canada. God bless, Teresa Marie. Salamat. Pulito Rubilo, shout out. Brother Rox, bakit Senador pa ba si Lito Lapid? Mas madalas pa siyang mapapanood sa Batang Quiapo kaysa bilang senador. Huwag na lang siya mag-resign, tapusin niya na lang. Sa susunod na eleksyon o re-election niya, pakiusap, huwag nang tumakbo muli. Sayang ang tax ng bayan na pinapasweldo sa kanya. Totoo yun. Federico Mandaco, sabi niya, alam mo, Leon Guerrero, sa sariling bibig nahuhuli ang isda. Gusto mo lang palang linisin ang pangalan mo dahil sa isang vlogger na sinasangkot ka sa Pogo. Masyado kang guilty, hindi mo na maantay na ipatawag ka mismo sa Senado. Defensive ka masyado. At inunahan mo na, kinutsaba mo pa yung yatayang mayor. Siyempre, ang isasagot nun ay pabor sa'yo. Kung talagang gusto mo ng parehas na laban at para talagang malinis pangalan mo, ipatawag mo si Toto Kausing. Harapan kayo. Ayan. Total, dapat ikaw ang nag-iimbestiga dyan. Dahil ikaw ang chairman ng Senado sa Game and Amusement. Ano ba ang nagawa mo dyan? Yung mga illegal na sugal gaya ng Pogo, di mo inimbestigahan, hanggang basketball tournament lang nagawa. Sabi mo, 3 terms ka na sa Senado at balak mo pa ulit tumakbo sa 2025. Parang awa mo, huwag ka nang tumakbo. Yun lang ang pinakamaganda mong magagawa para sa taong bayan. Biro mo, 3 terms, ibig sabihin, 18 years kang nakasahod ng paycheck lang ng attendance sa Senado at sasahod na. Ay, mga bubutante, magpakabobo pa kayo. Iboto nyo ulito. Good luck. At good luck. Ay tayo dyan. Cassandra Daisy, shout out Natawa naman kami sa comment mo, Mr. Rox, na noon si Percy Lapid ang bumabanat sa Lito Lapid, tahimik siya, pero kay Ben Diesel of the Philippines, aka Ben Crodo Toto Kausing, ay ipapaaresto pa. Tama ka. Maliit ang tingin ni Lapid kay Toto. Yun nga di ba? Cassandra Daisy ulit Natawa rin ako sa comment ni Super Mamshi Vlogger. Sabi niya, kahit no read no write, magkandidato kayo sa Senado para yayaman din kayo. Lalo na pag nasa team Kawatan. Cassandra Daisy ulit. Nahulog na sa kabayo si Leon Guerrero at sinipa siya ng kabayo. Dami Cassandra Daisy ulit. Serious na tanong kay Lito Lapid. Bakit hindi mo nabanatan ng pinakamalaki at karumaldumal na krimen sa buong Pilipinas? Kung may pogo, may prosesisyon, at may droga, kaya pala kayo lang ang imayaman. Pero ibang lugar sa Pampanga ay hirap pa rin. Alin tayo shout out mag-isang oras tayo mga boss. Halatang di nag-iisip. Ay nako Lito,
Kakahiya ka, dapat ikaw ang namumuno kasi hawak mo ang gaming. Para kang bata, nagsusumbong. Pinapahalata mo lang, wala kang brain. Ay, nako dito. Walang silbi. Makita ulo ni Arlene Tayam. Salamat Kabunyog. Si Atty. Toto siguro to. Walang problema, Atty. Toto Kosing. Ha? Mabuting tao ka para sa akin. At dapat ka maging senador. Alin tayo ulit to. Tama ka tay. Malamang umiska po na ang Alice Goo sa sobrang kahihiyan. Kasi kitang-kita na ang sobrang kasinungalingan. Totoo. Sabi nga ni Win Gatchalian kung magsinungaling daw itong si Go Waping na to minuto, segundo putik yan. Alin tayo ulit. Si Kibuloy, gumawa ng sariling Biblia. Kaya napaniwala ang mga members niya. Corazon. Corazon Bon. Welcome to the club. Mabuti pa si Robin kahit ganyan yan nakengkoy sa Senado na pinagtatawanan na lang ay nagpapakita pa rin sa Senado. Si Lito Lapid, nagpakita sa Senado para lang magpasiklag kunwari may concern. Hugas kamay silang dalawa ng mayor. User Shout out user Mag-resign ka na Lapid, hindi ka na mananalo ulit. Taga mo sa bato. Wala kang nagawa sa bansa. Wizkid, welcome to the club. Scripted sila, sabi niya. Wizkid ulit Ulol itong mayor na ito, kasabwat siya dito Jaime Catalan, shout out. Akala ni Leon Guerrero nasa pelikula siya. Ang title, Leon Guerrero meets Kojak. Jaime Catalan ulit Si Engineer Toto Kosing, delikado ang buhay niya dahil sa mga sinisiwalat niya tungkol kay Leon Guerrero. Kung sakaling binaril si Engineer Toto at kalahati lang ang balang tumama, siguradong si Leon Guerrero ang bumaril. Patay tayo dyan. Zinaida Camba, welcome to the club. 3 years ngang gobernador, kaya naitayo ang Pogo. Zinaida Camba ulit Susunod, Bantag, Pacquiao, and fake Alice Goo. Then next, more criminals. Puro investigasyon lang. Patay tayo dyan. Mission accomplished mga boss. Talagang ginabi na ako. Alas 10 na po ng gabi rito. Puyat na ako. May ginawa ko kasi ako. Kaya ako ginabi. God bless po. God bless. Hanggang bukas po muli. Magbigay po kayo ng kay Paok Chip, Para sa akin no comment. Magandang gabi po mga boss. God bless.